naglabas din ng statement si SK Hynix. Another dun sa tatlong malaking RAM manufacturer. Ang sinasabi naman niya na yung shortage daw will last until 2027. Wow. Most so probably. na nila. Tagal. Kumbaga na-foresee na nila yung So tingin ako naman, ang opinion ko about it, baka may parts nung sa RAM na hirap silang makakuha nung specific na na yun. Ang tawag dito, parang yun nga, yung sa part ng RAM. Kaya siguro ganyan nga na nagtaas sila. Hindi sila makakuha like kung ano man yun. Hindi ko alam, basically. Pero sa akin yung opinion ko, pwedeng yun, kaya sila nagtaas ng price. Hindi sila maka-mine or makakuha ng kunyari, copper man or what. Yung resource, Parang yun. Kaya siguro ganyan na naghigpit muna sila na magtaas ng price and nag-focus sila sa mga talagang clients nila, which is yun nga, kung saan sila kikita, which is data center nga. Pero specifically AI data center. So, kasi natin yung mga nagcha-chat GPT, Gemini. Sila yung kumakain nung natin ngayon. Aray ko. Aray, tama. Pero hopefully merong epekto sa gaming market na yung mga games, kasi alam nila may shortage, di ba? So, i-optimize nila yung game nila para hindi kumakain ng RAM or SSD. Pwede. For example, si Helldivers, imbis na 150 gig, 23 gig na lang yata yung game na gano'n. Pwede tayong bumalik dun sa previous natin na mga past days na kung saan sobrang optimized ng mga games na hindi kailangan kumain ng RAM. Damay din dyan ng GPU. So, bubuka ng PC, yan, sobrang tatas. Either as soon as possible or wag muna. Yun na lang talaga. Tatas ang prices kung kaya mong habulin. Grabe. Kung kailangan na talaga mag-upgrade na. Parang ako, kailangan ko na. So, dapat pala before. Ikaw kasi, Shell, last year pa yan. Before Feb, makapag-upgrade na. Pati phone, matatamaan. So, dapat yung mga kung talagang luma na yung phone nyo, bumili na kayo. So, yeah. 2027 yung possible. Dapat may pumasok sa market na bagong player pagdating dito. Kasi, for example, ginawa ng US before. Sabi nila, may shortage sa chips. Okay, mag-invest tayo ng chips dito sa US. Ang problem, yung mga plans na yun, abutin pa ng mga 10 years para ma-execute. Tsaka hindi natuloy yung isang fab ng Intel, hindi natuloy kasi ang daming issues ng Intel So, magagawa ng PC dyan, mag-upgrade. Kasi next yan SSD. Sure na yan. Sure na yan. Ano lang to, ano lang tong RAM na to, susunod yan mga Diskartehan nyo, tingnan nyo kung kakayanin. Kung kaya pa ng PC nyo, wag mo na kayo mag-upgrade, pero kung kailangan na, ngayon na. Not a financial advice, mag-hoard na kayo ng RAM. RAM is the new Bitcoin. Let's go. Buti na meron akong extra dyan. Mga bling-bling na nakasabi dito. Sasabit ko na dito yung mga RAM ko. Let's go, bra. May spinner pa yun. Okay yan, ha? Nasa labas ka ng computer shop. May jacket ka, no? May ilaw. Meron ako dito. Ano gusto mo? Boy. May RGB. Boy. Meron akong Meron akong 32 gigs. Meron akong 64. Ano gusto mo? So, compatible. 6,000 megahertz. 6,000 megahertz. CL32. Ano? Kakaroon ng sindikato ng RAM niyan pagka sabi sa comments, naku, parang nung pandemic price hike na naman. Yes. Salamat sa follow, Faves. Hi, thank you po. Daming S. Madam. Tapos kilala niya. Si Shadow Games, walang crucial SSD at RAM ako nakita dito sa Cebu. RAM ko OCPC. Pero hindi narinig yung brand na yun. Voler 2x16 5600 MHz at SSD daw niya, OS ko nasa Samsung 980 500 gigs. Kulang na lang si Skynet mag-exist ng dahil sa mga AI. Kahit magkaroon ng AI bubble burst, ang mangyayari lang dyan is mako-consolidate lang sa mga bigger players basically. Yeah. So, tuloy-tuloy pa rin ang mangyayari. Mawawala lang yung mga startup. Yeah. Or pwede tayo mag-DeepSeek. DeepSeek ba yun sa Chinese na AI na sabi nila na mas mababa daw yung resource na kinakain yung requirements. Ayun. And that's all our topics for today's podcast. Kung meron po kayong topic suggestion, feel free to leave comments kung saan kung platform nyo kami makikita. Ayun. And shoutout po sa mga sumusunod. Go! Yun. Shoutout sa mga recent followers natin. Si Edge Studio PS, Asian Heart. Si, Brennan Esperantes Official. Si
Si Pabes, tapos si Spazzing Squid, si Gedo Gedo, si Gatas ng Pusa. And then salamat din sa mga chatter natin. Sila Tadeus, Power Ranger, Dayseed ba? Dayseed, sorry kung na-mispronounce ko. Pero for sure na-mispronounce ko. So sorry na lang. Then si Kuma March. Sila Irina, tsaka si ano kanina nag-visit. Si Irina, yes. Irina, Avian Tue, Axis, sino pa? Ken Puccino. Si Reconnecting, yun, nagbabalik. Vinster, bro! Lagi nanonood yan ng ano natin eh. Si Aqua Place, yun. If may shoutout ako, pasensya na po. May gusto ko ba lang i-shoutout pala, Maximus, yun. Ay, mga kahagdan, syempre. Hindi natin kakalimutan yung kahagdan na yan. Mga stepping stone ng mga kaibigan namin. So, shoutout sa inyo. And also, our trading card, yung kanina, sila Lord, yung trading card game, community and also friends. And also may pahabol din kay Matcha Bells at saka kay Kiryu C. Yun. And yun sa nag-comment kanina sa Joshua, sabi niya, muntik nang makancel si Ate Shell sa Washington. Sabi ba na yun ko lang nabasa yung ano. Grabe ka sa akin. Ayun.